Master, ayan, nandito na naman tayo sa ating channel. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome back sa isa na namang panibagong episode dito sa ating Lalamove serye. So, mababang umaga sa inyong lahat. Ang baba kasi ng ano ngayon pere. Sobrang baba mga master. At ayan na nga, nagkakagulo na sa page ni Lalamove dahil doon sa issue na 30 minutes ang holding time kapag ikaw ay nag-cancel. Nabanggit ko na yan sa isa nating vlog, di ba? So ayan, ewan ko, may balita ako binalik daw sa 10 minutes. So hindi pa tayo sigurado kasi hindi pa naman tayo nagka-cancel eh. So tingnan natin mga master ang magiging update. So ayan, hanap muna tayo ng booking tapos mamaya kwentuhan tayo. Uy, Las Piñas Antipolo. First time na may booking na ganun Plus 200. Wow ang lupit nun. Ewan ko lang, baka scam yun. So ayan, hanap tayo ng booking muna. Tingin tayo kung anong mga magagandang booking ngayon. Honestly speaking mga master, no, sa part ko, di ba, dito sa Lalamove, sa atin dati, noong mga nakaraang buwan, okay pa yung kitaan talagang kumikita pa na maganda. Nung biglang nagbaba ng fare si Lalamove, talagang napakahirap. Ang hirap na kumuha ng ang hirap na kunin ng 1,000 sa loob ng kalating araw. Kasi nung mga nakaraan, kahit na 4 hours, 5 hours lang tayo, kuha natin yung 1,000 Pero ngayon, minsan inaabot na ako ng mga 6 na oras hindi pa natin na-reach yung 1,000 mark. Talagang sobrang baba talaga ng fare ni Lalamove. Yan ang problema dyan mga master. Kaya ang daming umaarit. Litsugas na yan kinancel. Bad trip Kinancel yung booking. Bayan. Kuha na sana natin mga master kasi credit wallet. Kukuha sana tayo ng top up kaso lang kinancel nung tayo ulit, no? Kuha muna tayo top up. Ayan, so ibinalik ulit, nakuha ulit natin. So kunin muna natin 'tong mga master. Ayan, kuha muna tayo ng top up bago tayo bumiyahe ng normal. So puntahan na natin 'to. Ayan, so meron na tayong pick up mga master. Tirahin na natin 'to. Let's go. Kaya hindi nawawalan ng cancel talaga. Hindi talagang nagkakaroon ng cancel. Kasi yung ang may kasalanan naman dyan talaga, yung mga kliyente, hindi naman kasalanan ng rider yan. Bakit nagka-cancel yung rider di ba? Itong mga nagbubook, di ba, itong mga kliyente, hindi ko alam kung talagang nananadya lang. Napakasinungaling nung iba. Pag meron silang ipapadalang malalaki, alam mo ginagawa nila? Ito yung mga technique ng mga kliyente. Pag oversize ang kanilang papadala tsaka overweight, alam nyo ba, hindi nyo makokontak yan sa pick up. No? Hindi nyo makokontak yan, hindi sasagot yan. Kahit i-chat mo yan, hindi yan sasagot. Pag tinanong mo kung ano yung pipick upin. Pag tinawagan mo, minsan unattended. O syempre ikaw, ayaw mo mag-cancel, pupuntahan mo na lang. Ngayon pagdating mo doon sa pick up point, yun na, bulagaan na. Kagaya ng nangyari sa atin noong nakaraan, di ba? Tapos pag tinawagan mo yung drop off, ang sasabihin naman ng drop off, sasabihin, kadalasan na style nila, hindi alam. Di ba, sabihin na, hindi ko kasi alam na ganyang kalaki yan Imposible yun. Nagtatanga-tangahan lang sila. Di ba? Ikaw ba hindi mo alam yung kung ano yung parating sa'yo? Syempre alam mo yun, ikaw umorder nun Nagtatanga-tangahan lang para makagulang lang. Tapos sasabihin ang style niyan, pwede okay lang ba magdadagdag na lang kami? Pero walang specific na sasabihin kung magkano yung idadagdag nila. As pagdating ni rider doon, pag pumayag si rider, di 20 pesos na malupit. Minsan naman si rider ang nagde-demand ng dagdag, di ba? Which is normal lang naman 'yun kasi nga alam ni rider ang kanyang kapasidad Pag hindi pumayag, ayan na, nagkakaroon na ng pagtatalo. Di ba?
Eh, nakaka-bad trip yung mga ganyang kliyente na nagtatanga-tangahan eh. Mga style nila yan. Tagal na rin natin naglalala mo, mga master. Halos lahat ng mga issue na ganyan, yung mga oversize, overweight, iisa lang ng pattern. Tapos, minsan sasabihin nila, isang plastic lang. Meron mga lang. Pero pag pinuntahan mo, yung lang nila talagang long. Sobrang lalaki at sobrang hahaba. Diba nakakaano yun, nakaka-bad trip. Siyempre, si rider nandoon na sa sa drop-off point, pick-up point. Ano pa bang gagawin? Makikipagsapalaran ngayon. Ngayon kung talagang hindi kaya ni rider, ika-cancel ngayon. Oo. Di doon na papasok yung dumadaming cancellation. Uy. Siyempre kaya nga kinuha ni rider yan kasi nga kasi alam niya kikita siya diyan eh. Ito pa malupit, di ba? Tingnan mo yung mga naglalagay ng mga oversize, overweight sa kanilang description, di ba? Hindi kinukuha, di ba? Bihira ang kumukuha pag sinabing isang sakong sapatos, sakong damit. Bihira ang kumukuha. Kasi talagang wala namang rider na gusto magsakay ng sobrang lalaki. Maliban na doon sa mga rider na piling tagapagmana ni Lalamove. Yung masisipag daw kuno. Diba? Yes me. So, ito naman si Lalamove, naglagay pa ng 30 minutes policy, holding policy para dun sa mga sa mga magka-cancel. Pero ang balita ko, binalik na sa 10 minutes, natauhan yata. Napaka nonsense. Yun ang dahilan kung bakit may mga cancel. Number 1 kasi ng dahilan dyan kung bakit nagkakaroon ng cancel. Ang dahilan itong mga kliyente na ng mga sinungaling, ayaw magsabi ng totoo. Tinatago-tago pa nila yung kanilang mga parcel eh. Ayaw nila sabihin kung ano yung ipapadala nila. Para hindi naman magkakaroon ng cancel mga master kung naka-note lahat eh. Diba? Sabihin mo kung ano yung papadala mo. At least yung tatanggap, yung kukuha ng booking, alam niya, aware siya sa sarili niya, aware siya doon na yun ang pipikapin niya. Hindi yung pagdating doon bulagaan. Madalas din tayo nakakadali ng mga ganyan eh. Kaya ako mga master, allergy talaga ako yan sa malalaki na yan eh. Ina-cancel ko talaga yan, bahala sila sa buhay nila. Wala nang pakiusapan, basta cancel na lang kung cancel. Ito na, 7. Tama. Tawagan na natin. Lalamove po. Apo. Kay Jeff Awa. Okay. Sige, ma'am. Ano po ito, ma'am? Kuya, naka-arrange siya ng mga ham. Sige. May pag-ipit sa loob or walang laman? Walang laman yan, ma'am eh. Okay lang ba? Hindi naman siya sobrang gagawin. Padiretso naman ako. Wala nang kasabay ito. Okay. Sige po, ako na pong bahala dito. Ano kaya kuya, yung isa, malalagay ko na katabi muna, pag ibibigay nyo na po. Tsaka na Lagay ulit sa loob. Sige. Para Para hindi po maalas lang. Sige po, ako nang gagawa. Pa-advise na lang po ma'am yung receiver na papunta na ako. Para maano niya. Ang daan nito sa El Grande ba? Tama ba? Along Sukat Road. Malapit sila sa SMBF eh. Dun. So SMBF na lang yung daan ko. Sige. Medyo maselan tong dala-dala natin kasi pagkain, tsaka nakaayos talaga yung pagkain eh. Hindi tayo papatakbo ng mabilis. Tsaka iwas tayo sa mga lubak-lubak. Baka pagdating natin doon, hindi na ganun yung itsura nun. Ano na to? Tawag nito? Na credit wallet kasi plus 40 pesos. So, medyo mataas 80 plus, tapos plus 40. So, hindi na masama mga master. At least, nadagdagan ng 40 yung natin, top up. 80 plus, tsaka bali 120 plus lahat to eh. So, yun. Meron na tayong top up. So, ganyan lang ang ginagawa natin, para magkaroon ng top up. Credit wallet lang. Para di na tayo
maglabas ng pera. Ngayon nga lang, ibabiyahe mo lang din. Master, nandito na po tayo sa ating sa ating drop off. 15:29 dito sa kabila. Yan, delivery. Bayad na yan. Okay, so yun, meron na tayong ang oras po ay alauna, 1:30 na ng hapon, at ngayon pa lang tayo nakakuha ng pangalawang booking natin. Kasi nga umuwi muna ako ng bahay at nagpahinga ako dito. Kasi talagang sobrang baba ng mga fare na lumalabas. Tsaka natumal. Ngayon nakakuha tayo ng, ito medyo mataas na ng konti, Taytay, 195. Pero ganun pa rin to mababa pa din. Tingnan natin muna. Para ma-update kayo sa baba ng fare ni Lalamove. Compute natin mga master. Simula rito hanggang sa amin. Ayan, hanggang doon. 30 kilometers. Plus, so bali 33 kilometers lahat, no? Kasama yung ito, tingnan natin yung rate mga master. 33 kilometers. Ang original lang niya is 167 lang Magkano ba yun? $165 lang ang original amount niya. Tingnan nyo 165 divide mo sa 33 equals, ayun 5 pesos per kilometer. Ngayon, tanggalin mo yung 20% dyan. Magkano na lang kikitain mo? 4 pesos per kilometer mga master. I-deduct mo pa yung gasolina mo. So, ganun po kababa ngayon ang rate ni Lalamove. Kaya po, kung mapapansin nyo, si Lalamove, checkin nyo yung kanyang yung kanyang rating sa Play Store. Ayan ngayon, latest. Lahat 1 star. Di ba? Ganun po ang nangyayari ngayon kay Lalamove. No, hindi pa rin sila natatauhan. 1 star sila lahat sa rating sa Play Store. So, talagang imagine mo, ang request lang naman ng mga rider is dagdagan man lang yung yung fare. Kasi pag nagdagdag naman ng fare, mas malaki naman yung kikitain nila dyan. Kasi 20% din naman sila nagbabawas ng porsyento So 20% pa din. Ang kaso lang, imbis na dagdagan yung fare, iba yung dinagdag nila kay rider penalty. Mas lalo nilang pinahirapan yung rider. Ewan ko lang kung nabago na yung penalty. Kasi sabi, pagkaka-comment, nabago na daw. Binalik na ulit sa 10 minutes na naman. Dapat pag ganyan, napakababa na nga ng fare. Meron pa mga penalty na ganyan. Hindi naman kasalanan ng rider kung mag-cancel ang mga ang rider Kasalanan ng kliyente yun. Kasi sobra sila kung magpadala sila So ngayon meron tayong pick up dito mga master. Papuntang Taytay. Tingnan natin kung anong dadalhin natin dito kasi ito, malalaki rin ito magpadala pero natataon lang talaga na every time na pipick up tayo dito, sakto naman. No? Okay, so update ko na lang kayo kapag nandun na tayo sa ating pangalawang booking pa lang natin ito mga master. Taytay! Taytay! Okay. 195. Okay, thank you. Yeah. Alright. So, pangatlong ko na to dito sa kanya Pangatlong pick up ko na to dito. Anong oras ba? Before 4 daw. Dapat nandun na tayo. Hindi. Bibilisan ko to syempre. There.
Ito na nga, naghahanap tayo ng kasabay, kaso ang hirap po kumuha ng kasabay. Ito talaga mahirap lagi yung kasabay, no. Ayan mga master, napilitan akong kumuha ng booking papunta rito sa Parañaque. Kasi ang tumal ng tumal ng mga booking. So kumuha na lang ako ng short ride. Dapat ididiretso ko na ng Taytay eh. Okay lang yan kasi baka baka makakuha pa tayo ng isa pa sa Parañaque. So pick upin muna natin tong isang natin parcel dito sa may malapit sa may City Hall ng Las Piñas. Kung kailan papunta na tayo tsaka kinancel, hayop na yan bad trip eh. Ayan order cancelled. Bayan. Nagsayang lang tayo ng gasolina. Kakapili natin ng booking, na-cancelan tuloy tayo. Bad trip eh. So ayan mga master, lipat na lang tayo ng pwesto. Wala tayong magagawa dyan. Nag-cancel siya eh. Ayan, sana naman okay itong natin, pick up natin Huwag naman sana buraot. Mukhang papasukin tayo dito sa loob eh. Nakakaumay na yung mga buraot na na mga booking. Bad trip eh. Pang mga master, sayang sa oras tsaka aksaya sa gasolina. Mga booking na pasaway. Sabay mo pa tong new policy nila Lalamove eh, na may nalalaman pang holding time eh. Ano ba yan, sir? Okay lang ba to? Makalog? Pizza ba to? Hindi naman flatbread na naman po. Okay. Dito na lang yan sa likod. Let's go, let's go, let's go! And update ko na lang kayo. Mamaya may pag-usapan pa tayong malala. Tungkol to sa mga nangyayari kay Lalamove. So ayan mga master, andito na po tayo sa ating destination. Tanungin natin kung saan dito. Ito 1:30 lang. Yan. Ayun sir. Yan yung tatlo na yan. Okay. Master, wag naman sanang umulan. Diyos me. Pagagaling lang sa napakainit tapos uulan, wag ka munang umulan. Mamaya na pag kapag nakapag-drop off na tayo sa Taytay. Huwag sana tayong abuti ng ulan. Ka East Bank. Taytay. Sa Taytay ito mga master. Grabe. Napaka-traffic. Sobra. Naku po. Natapat pa tayo dito sa mga baboy. So ayan, nandito na tayo. Ayan sakto mga master. Tama po ba to? Po. Kay Doc Karen Medina. Okay na po yan. Mamilit lang. Imagine mo Taytay to Parañaque, 145 pesos lang. Nasa mga master, almost 30 kilometers. Ang lupit. Kaya alam nyo, ang dami mga nag-quit na sa Lalamove eh. Ang dami nang umayaw kasi nga ganyan na nangyayari Yung iba talagang hindi na kumikita. Talo na sa biyahe kasi nga so sobrang baba ng fare, meron pang nalalaman si Lalamove na anti-rider cancellation. Pero natauhan na yata ewan ko sino nag-suggest nun. Ibinalik nila sa 10 minutes daw, sabi. Loko-loko din yung nag-suggest nun gawin 30 minutes. Kala mo napakamahal ng fare Sobrang baba na nga ng fare. Meron pa silang nalalaman holding time Kawawa talaga si rider. Rider lang talagang tinitira lagi ni Lalamove. Pinagtitripan. Totoo lang yan mga master. Ako hindi naman sa di ba? Nag-start tayo maglalamove, hindi pa ganyang ka-worse
medyo mababa na, pero hindi pa yung ganito talaga napakababa na ng gusto. Tapos ang mangyayari niyan mga master, kapag ikaw yan nagpasaway o nag-cancel ka, 'di ba? Minsan nababan pa si rider eh. Kawawa lang talaga ang rider kapag ganito. Kaya matuto po tayo magbasa. Ako naman syempre iniinda rin natin yan talaga mababa. Pero ako hindi talaga ako kumukuha ng paluging booking, no? Hanggat maaari talagang namimili talaga ako. So ayan mga master. Kaya payo ko lang dun sa mga kapwa natin mga riders, no? Ngayon kung talagang hindi nyo na kaya, 'di ba? Alam nyo, hindi nyo na kailangan magpaka-loyal eh. Kasi anong silbi ng pagiging loyal mo kung ikaw naman ay itatratong parang parang alipin, parang wala lang, 'di ba? Kawawa lang talaga si rider. Tsaka dun sa mga iba na sinasabi na yan, masyado raw nagrereklamo yung ibang rider. Well, alam niyo mga master, talagang karapatan nila yan kasi partner, 'di ba? As a partner, kailangan i-treat ka ng kapartner mo na talagang partner. Hindi yung sila lang yung nakikinabang. Tama? Tsaka pag inaabuso ka na, syempre may karapatan ka rin naman na magreklamo. Yung iba kasi kahit na inaabuso na sila, okay lang din sa kanila, 'di ba? Wala rin silang magawa. So, kailangan mga master, meron talagang 'di ba? Meron talagang magreklamo. Kasi kapag hindi pa natauhan yan sila, alam mo, hindi talaga hindi talaga mababago yan. Imagine mo yung 20% niya, hindi naman nagbabago eh. Kaya bumaba, kaya tumaas yan, 20% pa rin yan. 'Di ba? Sa rider, pag yan bumaba ang fare, talo na. Kasi meron tayong mga overhead expenses din eh. Personal na overhead expenses sa atin ng gasolina, 'di ba? O pagkain mo, pagod mo pa, 'di ba? Syempre hindi naman na patas yung treatment na ganun. Tapos pag problema ni client, si rider ang sasambot, ay talagang hindi maganda. So ngayon, hindi naman lingid sa ating kaalaman mga master. Marami na talagang naglilipatan ng mga rider. Sa akin kung tuloy-tuloy lang yung ganito sistema nila, alam mo, hindi malayong maging matulad to kay Borso. Si Borso wala na sa Pilipinas. Nag-alisan na yung mga rider sa kanya hindi naman tatakbo ang kumpanya kung walang rider. Sila lang yung magde-deliver, sarili lang nila. Hindi nila kakayanin lahat yan dun sa opisina nila, di ba? Pag napuno na talaga mga rider at talaga namang tawag nito yung grabe na yung yung panggigipit ba, nagmumukha ng kawawa yung mga rider. Siyempre yung mga yan titigil din yan, di ba? Ewan ko lang doon sa mga piling na tagapagmana nila, alam mo kung sila nararanasan din nila yan. Pero I'm sure isa lang naman ang platform na ginagalawan So pare-pareho lang yan. Mga mapapride lang yung mga yun So yun ang mga master, katotohanan dyan. Syempre doon lang tayo sutot. So tingnan natin kung makakachamba pa tayo Kaya kung hindi naman tayo, affected din tayo sa pagbaba ng fare na yan. Kasi ngayon po matagal na ako nakakakuha ng booking. Di na kagaya dati, pag open ko ng app, mga ilang minuto lang nakakakuha na agad tayo ng magandang fare. Ngayon hindi. Kasi napakapili ko talaga sa booking. Sobrang pili ko talaga. So dahil sa kakapili natin, natatagalan tayo. Kung yung dati mabilis tayo kumita ng 1,000, ngayon hindi na mga master. So kahit na hindi tayo masyado napapasukan ng mga burakot na booking, affected pa rin tayo kasi nga natatagalan naman tayo sa pagpili ng booking. Lahat tayo apektado.
Swerte nung iba kasi may mga regular na regular na kliyente, no? Eh sa mga walang regular, talagang ramdam na ramdam mo 'yan. So ayan, dito tayo sa Taytay. Iwas muna tayo sa Taytay, punta tayo ng Cainta or Taguig. Tama. Pasig para makakuha tayo ng booking. Ano ba 'yan? Kala ko meron na tayo eh. Nagbukas na ako ng camera eh. Nagbilang na eh. Naunahan pa rin tayo ah. Ang taas ng nun ah. Ratings nun ah. Okay. Subok ulit tayo. Kala ko makakuha na tayo. Taguig Parañaque. Wala pala. Naisahan tayo mga master. Naunahan tayo. Okay, subok lang. Hanggang sa makabalik tayo sa south. Agoy. Ang hirap talaga kumuha ng booking dito sa sa Taytay. So ayan mga master, ang gagawin ko, gagapang muna ako. Pupunta ako ng punta tayo ng Pasig. Ayoko dito sa Taytay kasi dito Bulagaan serye yung dito yung mga booking. Ang booking dito sa Taguig, kaso 5 kilometers. Bangketa Kitchen Grill. Agoy, ano kaya itong pipick upin natin dito? Tawagan muna natin para sigurado, no? Para sure naman. Para quality yung natin. Okay, kausapin natin. Tingnan natin, ha. Lala mo, ikaw lang ang kumikita. Paano naman yung mga rider mo? Okay, mga master, we're here. Ayan, nandito na tayo sa ating sa ating pick up point. Papuntang multinational? Yan ba yung papuntang multinational? Hill po, Hill. Ako yung tumawag kanina sa inyo. Okay. Teka, galit na galit. Nagagalit yata. Sige po, ako nang bahala dito. Yan, papuntang multinational. So, ayan mga master, waiting na lang tayo ng isa pang booking, no? Sabay nitong natin. Pick up natin. Ito, papuntang Las Piñas, oh. So, puntahan na natin. Ayan, dalawa na yung booking natin. Papuntang Parañaque to. Ayan, ano kayong pipick upin natin dito? Tingnan natin. 1.5 kilometers lang. Ano kaya to? Ma'am, saan po dyan, ma'am? Yung dalawa na yan. So, ayan mga master. Dalawa ang ating Okay, let's go. Ayan mga master, dala-dala na natin yung dalawa nating parcel. At ang parcel po natin ay papuntang Parañaque pareho. So yung isa galing ng Taguig to Parañaque, nagkakahalaga lang ng magkano lang ba to? Ang baba eh. $106 lang mga master. Ang lupit, diba? 106 pesos, barya-barya talagang Dati yung Parañaque Taguig yan, pumapalo pa ng mga nasa 150 yan 160. Yung tayo nagumpisa. Hindi ko pa nga kinukuha yun mga master pag mga ganun. Kasi target natin dati 200 plus kaso lang ayan na, no? Ngayon 100 plus. 106, grabe. Ay, yung isa nga saan pa galing to? Cainta. Nung kinuha natin, magkano lang? 133 lang. Parañaque rin. Agoy, di ba? Kung hindi lang tayo pa uwi, di ko na kukunin talaga to Kaso lang talaga, this is one of the worst fare nilalamove. Yan ang masasabi ko. So ayan mga master, kaka-drop off lang natin yung isa nating parcel, no? At nandito na tayo sa
Last ano natin, last drop off. Grabe, nakakapagod ngayong araw na to kahit na konti lang yung biyahe natin Imaginein mo 5 lang ang booking natin pero inabot tayo ng hapon. kakapili natin. Nasobrahan tayo sa selan sa booking, pero okay lang. Ganun pa rin naman at least wala tayong sakit sa ulo, di ba? Yan. So malapit na po tayo sa ating drop off mga master. Konti na lang. Ito na. Mga ilang meters na lang. Ano lang, 106 lang po. Okay. Thank you. Picturean ko lang, mama. Talagang sobrang baba na talaga. Talagang aaray na talaga yung mga rider. Ito ngayon ko lang na to mga master na feel, no. Talagang parang nanlilimos tayo dito ng barya. Natatawa ako. Grabe. Although syempre legal na paraan naman to, pero yun lang yung sa akin Kasi imagine mo, sa atin ng motor, sa atin ng gasolina, tayong rider, tayong driver, tapos babayaran ka 100, diba? Babawasan pa ng 20%, magiging 80 na lang. Ang malupit nito, 20 kilometers yung binahe mo, 20 kilometers para lang makuha yung 100. Ang lupit, no? Hindi ba nakaka-degrade? Sobra. Paano na lang yung iba, yung mga hindi motivated, di ba? Kawawa naman yung ibang mga rider. So, yan po ang assessment natin mga master. Talagang parang nakaka-degrade talaga yung fare nila Alamove ngayon. So, hindi mo may pagmamalaki. May pagmamalaki mo na na tawag nito na syempre tawag nito marangal, pero pagdating sa kitaan sa ngayon mga master, tinan mo naman ito, honestly speaking mga master, ng mga nakaraan dati sige sa 3 months, 4 months ago, 5 months ago, 6 months ago, pag nakalimang booking na ako yan, mababa ng 1,000, di ba? 1,000 na yan mga master. Pero ngayon tinan mo, 5 booking, magkano lang kinita natin? 569 pesos. Ang lupit. Honest, yan? Pinaka talaga, grabe. Na ko, parang ayoko na bumiyahe grabe. Parang ayoko na bumiyahe mga master. So, syempre hindi naman laging ganyan, Ngayon lang, yung feeling ko lang ngayon kasi sa sobrang baba talaga ng ng fare nila Alamove, no? So, ayun lang mga master ang aking assessment ngayon, Pero ngayon lang naman to, yan lang yung feeling ko lang, na feel ko lang na talagang, syempre hindi naman laging Pasko, di ba? Pero napakababa talaga. Honestly speaking, 1 linggo na tayo o magtutubig sa tayong hindi umabot ng 1,000 yung kinikita natin. Ramdam ko talaga yung pagbaba ng ng fare. Sabagay 800 pwede na rin, di ba? Kahit paano. Pero hindi na umabot ng 1,000. Dahil syempre dahil din sa biyahe ko, mailan lang, mga 5-6 lang ganyan. Hindi talaga ako lumalagpas ng 10 Kaya naman kumita ng 1,000, pero talagang laspag na laspag ka na. So, yun lang mga master. At yan po ang assessment natin sa biyahe natin ngayon, Talagang sobrang baba na ng fare nila Alamove.
To the point na magni-negative ka, lalo na pagdating sa maintenance ng motor natin. Okay lang sana kung mababa yung fare, kung mababa din na ang komisyon, gawin niyang 15%, pwede na siguro, diba? 13% o 15%. Kaso lang 20%, mga master, ang taas eh. Grabe. Dalawa na ang kalaban ng rider ngayon, no? Dati ang kalaban ng rider, yung mga kliyente lang na mga pasaway na mga balasubas, na mga walang pakundangan mag-booking, nakala mo alila nila si rider. Dati yun lang ang kalaban ng rider eh, no? Sila alam mo medyo pa eh, okay pa eh. Ngayon dalawa na ang kalaban ng rider. Sila alam mo mismo, yung fare nila alam mo, yung policy na may policy ka pero hindi nasusunod yung policy. Na mismong lalamove mismo hindi sumusunod sa policy nila. Pangalawa, yung mga kliyente na bukod sa hindi na sumusunod sa policy, mga no? Akala mo pag-aari nila yung mga rider, tapos mga anggugulang pa, mga napakasinungaling pa, ayaw sabihin kung ano yung mga booking nila. So yun mga master ang ngayon, kawawang rider. Kaya kayo, ako sasabihin ko na sa inyo, kung gusto niyo na mag-quit, free kayo, pwede na kayo mag-quit. Nung mga nakaraan, sinasabi ko, tawag nito, kaya pa, okay pa, di ba? Ngayon talagang parang imposible na eh mag-survive. Mahirap na mga master. Grabe. So yun lang mga master, maraming salamat po sa pagsama nyo. Sana may natutunan kayo dito sa ating biyahe. At sana dun sa mga baguhang rider, mga baguhang driver dyan, o kahit yung mga luma, ayan, syempre nasa sa inyo pa rin ang desisyon, no? At syempre ako naman nagbibigay lang ng impormasyon, kuro-kuro, diba? At depende pa rin kung susundin nyo yung mga sinasabi ko. So ayun, kaya lahat po tayo ay mag-iingat lagi sa ating mga biyahe, no? At syempre, hangad ko ang inyong kasiyahan. Sana kumita kayo, no, ng maganda sa inyong mga biyahe. At galingan nyo ang diskarte, no, mga master. Ganun lang. At sa mga ayaw ng bumiyahe, sa mga nag-quit na, good luck po sa inyo mga master. Sana makahanap kayo ng ibang app. Okay, so yun lang. Hanggang dito na lang muna mga master. Maraming salamat po sa inyo lahat sa pagsama nyo rito at pag-antabay sa ating mga vlog, sa update natin. Thank you po sa inyong suporta at God bless po sa inyong lahat. Signing off temporarily.